Morning po. Ito na po yung last ingredient dun po sa halo-halo po natin. No? So meron na po akong makapuno dito. Yan. And by the way, nakalimutan kong sabihin na yung tinest ko po na kaong nata de coco, tigwa 100 grams po yun. So ito po makapuno na to. 100 grams din po ito. Pinakuluan lang po siya, tapos minatamis gamit po monk fruit. So, pwede pong allulose, pwede pong stevia, at saka ito pong monk fruit. By the way, kumuha na po pala ako ng baseline blood sugar, 99 po currently. Kainin ko po itong makapuno na to. Babalik po ako after 1 hour siguro, 1 hour and 30 minutes, and we'll see kung magagalawin po ba niya yung blood sugar ko. Conclusion na po doon sa makapuno na kinain ko, 1 hour and 15 minutes ago. Hindi ko na po tinuloy yung monitoring. Nagplato na po yung blood sugar ko eh. Nag-start po yung blood sugar ko at 99. After 1 hour, nag-103 po siya. So that's plus 4. Sobrang minimal po niyan. Halos considered as fluctuation na lang po yan. And then inantay ko pa po after 15 minutes. Ganun pa rin po siya, 103 pa rin po. So, hindi na po gumagalaw. And right after the 103 reading, yung arrow po, pababa na po siya. So, most probably in the next 15 or 20 minutes, bababa na po yan. Baka less than 100 na po yan. So, pasok po siya. Doon po sa pinaplano po natin na paggawang halo-halo. No? So, meron na po tayong kaong, meron na pong nata de coco, ito pong makapuno. Tapos meron na rin po tayo ng gelatin. So I think pwedeng-pwede na po siya. Abangan nyo po. Siguro in the next, probably within this week or probably early next week, i-upload ko rin po yung review natin dyan sa halo-halo na diabetic friendly. So yun lang po for this review. I'll see you guys in the next vlog. Bye-bye. Reminders lang po, huwag pong mag-aanli. Always eat in moderation. Di po ako doktor, so whenever in doubt, konsulta po kayo sa doktor ninyo. And yung results po ng mga review na ginagawa ko, it may vary. So huwag niyo pong i-expect na yung resulta sa akin is magiging kapareho po ng resulta sa inyo. So yun lang po. Have a nice day.